Hello. Isa po itong request ni Abigail Otan. Uh, Basically, gagawa tayo ng login, logout, registration gawa sa PHP and HTML. So, na may tulong ng page, may PHP, may admin. So, tara, program natin yan. Siguro aabutin ng hanggang part 5. And this is the part 1. So, let's start. Gawa tayo ng basic HTML form. HTML. Basic yan. So, body na lang natin diretso. Hindi natin kailangan sa tutorial ng matinong design. Form. Username. Etong mga pinagagawa ko ngayon self-explanatory na, so hindi na muna maggagamit ng mga comment, ganun, etc. So password, password, input, type, submit, submit, and so action login.php method post. And so gumawa tayo ng basic HTML form. So save natin as computer, save natin sa xmpp htdocs index.php. Yan, so meron tayong PHP. Try natin refresh. Yan. Oh, yan. So gawin natin value equals to login. Yan. And so meron tayong nagre-redirect sa login.php pag sinubmit. Sa susunod na tutorial, gagawin natin yung login script na tatawagin natin yung data sa may PHP, may admin, more on PHP na tayo. So, ayan. Hello, nandito na tayo sa part 2. Mga asikasuhin natin yan is yung login.php nga na gagawan natin ng script. So, dito na tayo maglalagay ng mga comments. Importante yung mga comments sa part na to. So, let's go. So, php tag, php, save muna natin as login php. Okay, ppm sa atin. Pabayaan muna natin siya. So, and okay. Ang una natin gagawin is kunin yung data na pinasok natin dito sa may input na may pangalan username and password. Pwede rin natin kunin yung submit. So, ayun, kunin natin underscore post username. Ito yung pangalan ng input field. So, ganun din. Underscore post password.
keep in mind yung ang tawag dito, kung uppercase ba o lowercase. So tandaan yan. Scroll post. So post, submit, so submit. So para mas madali, lagay natin sa variable para hindi tayo mahirapan kunin yung mga post, blah 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 blah. Submit, password, username. So variables na, fetch data, fetch the data from the input fields. And so strike 1. Ngayon, ang kailangan nating condition is unang-una, kung basta naman natin yung submit, submit, lalagay natin dito kung na pindot mo yung submit button, kasi tinayip lang directory ito na login.php. So pwede nyo pa rin ma-access yung page na yun na parang hindi ka aya-aya sa may paningin. So eto ang mas cool na idea. Else pabalikin natin siya sa tawag dito, index.php. Gamitin natin itong header, location, index.php. So pag tinype natin to, login.php, mabalik lang siya dito. So baliwala. Okay, ibig sabihin nito, kung napindot yung submit, yung login button, makakapag-login siya na maayos. Pero kung hindi nyo na mapindot yung login button, babalik lang siya dito. So ganun, lagyan natin ng comment, turn to index.php if login button is not pushed. So login script here. Okay, so meron pa tayong isang kailangan na gawin na importanteng page or new page. Sabihin natin PHP page. So lagyan natin ng PHP, save as natin as functions.php. Okay, ano naman ang functions.php? Magiging naman nito is yung mga functions sa pag-connect sa database, functions na gagawin natin mas short, yung pag-insert, ganun, para mas mapadali yung programming. Hindi kasi ideal yung sobrang haba ng mga script mo, magulo. Kailangan natin ng tamang pag-store ng mga files at mga codes para maayos. So ayan, save as functions.php.
Save natin dun login. Mare, function, connect to connect lang. So ayan, dito natin ilalagay yung MySQL connect. Ayan, no, and tatlong parameters. Oops, insert. Ayan. Ayan. Yung tatlong parameters nandito, diba? So ideal dito ilagay yung local host. Kung hindi mo pa alam to, ito yung server na pagkokonikan mo, address or host ng pagkokonikan mo sa local host. Root yung username ng database mo, and yung password. Since wala akong password, wala naman yan. Tapos MySQL select db, yung database na ilalagay natin dito. So save na natin. Sa part 3, itutuloy natin yung login.php para natin yung pag-connect sa database, pagkuha sa database. I-design din natin yung database. So hanggang dito muna. Okay, part 3 susunod.